Magandang araw po mga kabendo. Ramar Bendo TV po. Next topic po natin ay coin slot comparison. Last time ang topic natin is all out demo. Pero hindi ko doon nabanggit yung paano yung sa coin slot. Bali ngayon, papakita ko po sa inyo. Yan. Ito po yung original version na kinakabit sa mga bendo machine, particular Lee-Bending na brand. Tapos ito po yung mabibili natin sa ibang mga electronic supply, other concept ng coin slot, at saka yung nauuso ngayon na universal coin slot. So isa-isahin po natin kung paano siya nililinisan or yung mga minor remedy in case na maka-encounter kayo. So let's proceed. Bali po sa tatlong coin slot natin, isa-isahin ko pong i-demo sa inyo kung paano po siya kakalasin sa tuwing tayo po ay maglilinis ng ating coin slot. So kinakailangan po siyang malinisan kasi ang magiging epekto po pag hindi po nililinisan yung ating mga coin slot, yung mga reflector niya, nagkakaroon po siya ng build up ng mga alikabok. So hanggang sa humina yung kanyang detection, so hanggang sa mangyayari, hindi na po siya nakakapag-read. So kailangan nalilinisan po natin yung coin slot. So itong ganito, simulation ko lang po sa inyo. Kung sa tingin nyo naman kaya nyo gawin, pero kung hindi kayo sigurado, sa technician nyo na lang po siya ipagawa. So ang una po nating tatalakayin ay ito, yung original version niya. Bale, meron po tayong magkakaroon po tayo dito ng simulation. Bale, kunwari, yung coin slot nyo, may nag-insert ng deformed na coin or any foreign object po sa loob. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung kalalabasan niya kapag yung mga foreign object hindi siya naalis. So, bali itong coin slot na to, nilagyan ko po siya ng deformed coin sa ilalim. Minsan kasi sa mga bendo machine, nag-insert kayo ng coin pero nire-reject po siya dito. So, parang ganito. So, dito po tayo sa ating unit. So, minsan, maghuhulog ka ng coin, yan, bumabalik. Pwede mong i-check yung mga daanan ng coin. Yan, iilawan nyo po siya dito. Check nyo po yung daanan ng coin. Yan, kung dyan wala or dito sa ilalim wala. Minsan may kita mo yan doon sa loob. Or di kaya, kung hindi mo makita dyan sa harap, dito kayo sa ilalim. Yan. Dito sa daanan ng coin. Minsan, nandyan yan sa ilalim. So, dito sa coin slot na hawak ko, nakaganito po yan sa ilalim. Yan, kung nakikita nyo yan. Ngayon, habang nakakabit yung coin slot ng coin slot sa bendo machine nyo, kung kaya nyo siyang tanggalin na nakakabit ito dito, so, luwagan nyo lang to, tsaka ito, tapos, ibubukan nyo po siya ng konti gamit po yung flat screw. So pag medyo bumukas ng konti yan, minsan nahuhulog na yan, or kung nakaipit talaga siya dito sa gate ng solenoid, may magnet po dyan, tatanggalin nyo po itong solenoid na to para matanggal po yung foreign object na nasa loob. Pero pinaka best way talaga is tanggalin mo itong mismong coin slot na ito. So kakalasin mo po siya ng nakabukod. Hindi maliit yung space natin kapag nakakalas yung coin slot. Hindi po kayo mahihirapan. Ngayon, pag natanggal nyo po yung screw nyan, so pwede nyo tanggalin yung solenoid. Yan. So minsan, nakikita nyo na po siya pag kinalas nyan. Ang gagawin nyo lang, huwagan nyo lang po yung screw nya dito.
Tapos, gumamit po kayo ng flat screw. Ibubukan nyo po siya ng konti. Yan, lalabas po yan. So, makikita nyo po kung ano yung foreign object niya sa loob. Pero kung ang case ng coin slot nyo, ganyan na po yung ginawa nyo, pero hindi nyo pa rin po siya matanggal. So, ang gagawin nyo na po dyan ay kalasin na po siya. Parts by parts. So, hindi na po muna natin siya ibabalik. Ito po yung magnet po ng solenoid. Ito mismo yung solenoid. So, kalasin natin siya isa-isa. Yan. Tanggalin niyo po yung screw ng kanyang cover. Yan. So, ito na po yung CPU board niya. Ito naman yung coil. So, tatanggalin nyo rin ito. Dito mismo dumadaan yung coin na ini-insert nyo. Pag natanggal nyo ito, makikita nyo po ito kung anong itsura niya sa loob. Yan. So, makakalas nyo na po siya. So, ganyan po itsura niya. Ngayon, pag natanggal nyo na yan, yung mga ibang foreign object na naiwan sa loob, makikita nyo yan. So, alisin nyo. Then, makikita nyo po yung tatlong reflector na yan. Yan. So, dito po yung detection kung ano yung diameter ng coin na ini-insert nyo. Based dun sa nakalagay sa kanyang coin guide, kung ano nakalagay doon. So, comparison kasi yung trabaho ng sensoring niya. Pag yung coin guide nyo luma, dadaan po yan dito. So, yung luma lang din yung i-detect niya. Tapos, dito na po yan sa counter. Bibilangin na po yan pag lumabas po dito sa ilalim. So, pag natanggal nyo po yung cover na yan, makikita nyo yung reflector sa loob. Pag nakita nyo yung dusty po siya, linisan nyo lang po siya ng cotton buds. Gentle force lang po. Yan. Hanggang sa matapos siyang linisan. Gawin nyo yung paglilinis sa inyong coin slot. Mag-routine kayo ng schedule nyo. Pwedeng once a month or depende sa inyo kung kailan nyo gusto. Basta ma-maintain nyo lang yung paglilinis ng coin slot. So after po natin matanggal yung deformed coin, foreign object, at pagkatapos malinisan, assemble nyo na po siya. Then, kanyang CPU, or pwede ito unahin or ito. Sa akin, ito lalagay ko muna. Tapos, yung kanyang retractable spring. Then, yung kanyang CPU board. So, dapat yung kanyang mga sensor nakatapat sa butas. Pwede nyo rin itong linisan. Ito. Yan. Ito. Tsaka ito. Dry cloth or cotton buds pa rin. Yan. Tapos, ito. Takpan nyo po siya ng cover niya at saka yung screw. Ilalagay nyo po ulit yan. After nyong ma-assemble ito, so tetestingin nyo rin para ma-check nyo, malaman nyo kung success ba yung remedy nyo. So ibabalik nyo lang po yung magnet tsaka yung solenoid. Then, screw po natin siya. Tapos,
Tapos i-testing po natin siya sa available natin na unit. So ito. So yung display natin, mayroon siyang credit na isa, P01. So testingin natin. So insert. Yun. So P02. Insert pa tayo isa. Yan. Kapag binabasa na yung ano nyo, yung coin na ini-insert nyo, ibig sabihin okay na yung coin slot nyo. Sa mga bagong version naman ng Bendo machine, version 3 na po siya kung tawagin. Kulay black yung body paint niya, P0 yung display. Minsan nakala nila totally sira na talaga yung buong Bendo machine. Kasi ang ina-assume kasi ng mga nag-i-insert ng coin is may nadidetect talaga na coin, pero P0 pa rin ang nakalagay sa display. So ang gagawin niyo po doon, kung may mag-i-insert pero hindi binabasa yung coin, tumatagos naman sa coin box ang inyong coin, ang gagawin niyo po ay ito. Yan. May makikita kayong dalawang switch sa likod. Ang gagawin niyo muna, ito na sa itaas, ibababa niyo yan. Yan. Tapos, try niyo mag-insert. Pero kung hindi pa rin, ang next niyo naman na gagawin is itong nasa baba naman, yan yung itataas nyo. Tapos, kung nag-insert kayo, pag gumana, so yan na po yung magiging panibagong setup ng inyong coin slot. So next naman, itong coin slot na ito. So actually ito, wala to masyadong wala to masyadong complexity. Halos kapareho lang siya nito sa isa. Ang kinaibahan lang is nabubuksan po yung loob niya. Ito lang kinagandahan sa kanya. So kung may mag-insert ng coin, so may stock dito sa loob, habang nakakabit ito sa Bendo machine nyo, pwede nyo po siyang buksan. Yan. Makikita nyo po kung ano nasa loob. Tapos, at the same time, linisan nyo na rin. Yan. Linisan nyo na rin po itong mga reflector nya. Tsaka ito. Ito. Tapos, ito. Itong mga sensor nya. Ito. Tsaka ito. Ito. So lilinisan nyo rin yan. Yung likuran nya, halos pareho lang siya nung dinemo natin nung nauna. Meron din po siyang credit switch, positioning switch. Tapos meron din siyang trimmer. Pwede nyo rin siya ikabit sa old version na Bendo machine. Pwede nyo rin ikabit sa mga new batch. So ito lang po. So testingin din natin. So, after nyo siyang malinisan, insert kayo ng coin dyan. Tapos testingin natin sa Bendo machine. Ayan, binabasa yung ating coin. So PO6, insert tayo ng isa. So PO7. So ganun lang po siya. So halos madali lang po siyang linisan. Hindi nyo na siya kailangan kalasin pa isa-isa kasi makikita nyo na po siya dito mismo. Ang nagkakalas lang talaga nito, itong CPU nya, is yung mga technician na mismo. In case lang na yung mga ganitong coin slot ay talagang may sira na yung CPU board nya. So sa atin, tayong mga gumagamit ng Bendo machine, so kahit buksan nyo lang po dyan, so ayan na po siya. Linisan nyo lang yung reflector nya. Ito, transparent ang kanyang reflector. So ang paglilinis nito is dito sa loob at dito rin sa labas. So kailangan malinaw po yan para nakabasa po ng maayos yung ating coin slot pag may dumadaan na coin. So next coin slot na po tayo. Then the last one, yung coin slot natin na pang universal. So pag sinabing pang universal, halos kahit na anong coin pwede niyang basahin. Ito palang mga coin frame, tinatanggal ko po ito dahil hindi naman po kasi talaga ito kasali sa sa pag-install. Pag kinabit mo ito sa Bendo machine, hindi na po ito kasali. Kasi yung ating Bendo machine, meron na po siyang sariling coin frame. Ito po yan. So hindi po kasi siya maganda kung bubutasan mo siya tapos igaganyan mo. Or yan.
So proceed po tayo. Ito nga palang universal coin slot natin is meron pa po siyang isang parts. Meron po siyang sariling coin frame kasi itong universal coin slot natin is magkaiba po yung butas niya doon sa mga nauna nating dinemo. Kumbaga kung itong ilalagay mo diretso doon sa kanyang coin frame, hindi po magkatapat yung butas niya. So kinakailangan mo po nito. Mag-install ka muna nito. Ito ilalagay mo to sa coin frame bago mo ikabit yung universal coin slot para magtapat po yung butas niya. Yung mga butas na yun, yung tinutukoy ko is yun yung dinadaanan ng coin. So dito, i-demo ko rin sa inyo kung paano kinakalibrate to. Pero unahin ko muna kung paano siya dinidisassemble. So maigi, nakatanggal ito sa kanyang coin frame. Tapos itong kabilang parte niya, ito po yung tinatanggal dyan. Ito yung solenoid, tatanggalin mo yung screw. So alisin mo yan. Tapos ito namang kabilang cover niya, meron po siyang mga snap. Yan, aalisin, tatanggalin niyo po siya dyan. Ito, tsaka ito. So pag natanggal niyo na yan, so madi-disassemble niyo na po siya ng buo. So ito po yung daanan ng kanyang coin. Papasok yan, ito po yung dadaan, ito po yung counter. Tapos yung counter na yan, meron po siyang nag-iisang reflector. Lilinisan nyo rin po yan. Lilinisan nyo po yan. Yan. Tapos kabit nyo lang dito. Kailangan magkatapat po yung kanyang mga snap para mag-lock po yan. 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 Then yung magnet, tapos balik nyo na yung kanyang solenoid. Babalik nyo po yung mga screw nya after nyo siyang kalasin. So katulad din ng mga nauna nating dinemo, meron din po siyang credit switch at saka positioning switch. Yan, present po yan palagi sa mga coin slot. So pwede rin natin siyang testingin after nating malinisan. Yan, binabasa naman yung ating coin slot. Pero kailangan po siyang i-calibrate. So ang gagawin niyo po, pipindutin niyo po yung plus at saka minus ng sabay. Yan. Tapos pag lumabas na po yan, pindutin niyo naman yung set. Yan, letter E. Tapos ibig sabihin ng letter E, kung ilang coin po ang present na ginagamit nyo. Kunwari kasama yung 10, kasama yung 20 or piso. So ilalagay nyo po dyan. Pero sa atin kasi, ang present lang po sa atin is 2 coin. Yung bago at saka yung luma. So ang gagawin natin, press po natin yung add ng 2 beses. Gagawin lang po natin siyang 2. Yan, kasi ang present lang po sa atin yung lumang coin at saka yung bagong coin na 5 piso. Tapos pindutin nyo po ulit yung set. So H1 dapat po 20 yan. So babaan lang natin 20. Sumunod P1. So ang ilagay po natin sa P1 is 5 piso. So 5. So sumunod naman F1. Ito naman yung kanyang sensitivity. So gawin po natin siyang 10. Masyadong mataas ang 15. So sumunod H2. So gagawin din natin siyang 20. Sumunod naman P2. So gagawin natin siyang 5. Then sumunod F2. Gagawin din natin siyang 10.
So yung sa H1 is sa luma, at saka sa pangalawa natin is sa bago. So sumunod, pag naka-10 na yan, so pindutin mo yung set at yan yung lalabas. Tapos para ma-check natin, 20 times tayo mag-i-insert kasi 20 ang nakalagay doon. So pindutin mo ulit yung set, lalabas yung A, tapos pindutin mo ulit A1. Mag-i-insert tayo ng coin. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hindi kasi kompleto yung ating mga coin, kaya ini-insert lang natin siya ng pabalik-balik. So yung sa luma naman 20 rin ito. $18, 20. Yan, so tapos na yung ating calibration. Then after nyo po siyang makalibrate, ang susunod nyo na gagawin, punta muna kayo sa settings ng Bendo machine, mode switch, tapos punta po kayo sa kanyang PRC. Kasi lahat ng price po niya, gagawin nyo na po siyang 5. Yan. Tapos save natin yung settings. Yan na po yung panibagong settings sa kanyang price. Tapos i-testing natin mag-insert ng coin. So unahin natin yung bagong coin na 5. Insert tayo ng isa. So nakalagay sa display niya is 5. Bali ang purpose natin kung bakit natin binago yung settings, ginawa natin yung 5 yung credit niya is para pag nag-insert tayo ng coin, 5 na po kasi yung i-display niya. So para i-dispense niya po yun, equal to 1 po yun. So sunod nating insert is yung luma. So dalawa na, pangalawa na to. So lalabas naman sa display is 10. So dalawang coin na po ang in-insert natin, 10 po ito. So yan din po ilalabas sa display. Yan na po yung magiging panibagong setup niya kapag universal coin slot ang gamit nyo. So yun na po mga kabendo, yun na yung nilalaman ng topic natin tungkol dito sa coin slot comparison. So alin sa tingin nyo ang pinakamadali at pinakamagandang gamitin? So depende po sa inyo kung ano po yung makakapagbigay convenient sa inyo. Kung universal coin slot ba o itong mga itong mga common type, yung mga original yan na version at saka itong isa. So sana may natutunan tayo. So kita-kits po tayo sa ating next video.